So mapagpalang araw sa inyo, ating mga ka-good life. So matagal na tayo nagtitrade ng US stocks, no? Medyo marami-rami na rin na trading app yung mga pinanggalingan natin. And then for this video, ang ipapakita ko is ano yung benefits and gaano kadaling gamitin si GoTrade na app, no? So yung market natin sa Philippines, wala masyadong galawan, it's very small. Ang daming opportunities outside, especially sa US market. So, marami nagtitrade doon and mas gumagalaw talaga yung mga prices. So there's really the chance na mag-gain tayo, no? So matagal kong ginamit si eToro, around 3 years ko yung ginamit for crypto, for US stocks, may copy trade din. Kaya lang nagka-problema sila sa Philippines. Lately, mahirap siyang i-fund. Si Binance naman, ang gamit ko for crypto, no? So again, nagka-problema rin sila dito sa Philippines, no? So parang mahirap na siyang gamitin or bawal na siyang gamitin. So naghanap-hanap ako kung ano yung pwede kong ipalit sa eToro and Binance or Binance. Yung XM trinay ko, nakapag-open ako ng account pero hindi ko gusto yung interface, no? Yung user interface niya. For me, mahirap siyang gamitin. And then, si Interactive Brokers naman or IBKR, nakapag-open din ako ng account. But this one, parang ang hirap niyang i-fund, no? Kasi parang wire transfer siya via banks, no? That's just me, no? So, kung gusto, i-try nyo pa rin. But for me, until I found out GoTrade, no? Ito yung ginagamit ko since last year. So, for this video, ipakita ko sa inyo yung paano siya gamitin and gano'n siya kadaling gamitin. So these screenshots lang are real trades of mine. Kaya siya ganyan kasi pwede niyo siyang i-share sa social media and you can earn extra income or trading money kapag nag-refer kayo using your referral link. So yun nga, as mentioned, we've been using GoTrade since last year and so far I'm very happy. So pakita ko sa inyo, download kayo, gawa kayo ng account and then once you're able to open the account, ito yung makikita ninyo, no? So this is the landing page. So ito yung laman ng portfolio ko right now in USD. And then yan yung mga major markets sa US na commonly tinitrade. So that's the Dow Jones, S&P 500 and Nasdaq. So the Dow is 30 companies, the biggest. S&P 500 is mga 500 companies. Nasdaq is mostly yung tech stocks, no? So here you have yung wish list. So para mas madali yung ma-monitor kung sino yung mga inaabangan ninyo basically na companies, no? So yan, pwede nyo pusuan para lumabas dun sa wish list na tab ninyo, no? And then yung mga stock holdings naman is basically yung whatever we have right now, no? So mostly dividend stocks yung hawak ko, kaya may mga main dyan. Exchange traded funds then is basically tinatrack na yung stock market. And then you have news if you are fond of reading news updates, no? So sa next tab, itong sa baba kasi yung mga tabs niya, no? Ito yung portfolio, no? So pwede nyo i-hide. You have the 1 day, 1 week, 1 month, 1 year or all-time view. So awa ng Diyos, bakit pa naman siya? And then yung may mata, pwede nyo i-click para kita nyo or hindi. Yung balance. Again, ito yung holdings. May mga monthly. Apparently, may mga monthly dividend payouts yung ibang stock sa US, no? Sa Philippines, di uso yan, mostly quarterly. But they also have quarterly. So, itong si Invesco, ayan, Nasdaq Exchange Traded Funds yan. So, parang minimimic niya or ginagaya niya yung Nasdaq. Si C is actually a Southeast Asian company. They own Shopee. And then si S&P 500 is yun nga, yung index na isa pa nila. So yung recent trades, makikita nyo rin dito. Now, dun sa search or yung magnifying glass, isa sa na-appreciate ko kay GoTrade ay yung search nyo. So madali mag-search. For example, i-search natin si Google. So itatype nyo lang dyan yung ticker nya.
or pwede rin yung buong Google, no? So, tapos lalabas na sa dyan. So, yan nga. So, yan, makikita nyo na yung info about Google. Pwedeng candlestick, pwedeng line chart, tapos yung historical price movements niya, no? Andito rin yung market stats. Kung mahilig kayo sa mga ratio, may mga analyst target price din dito. But of course, caveat emptor, you trade on your own pa din, no? Gamitin nyo lang siyang guide. Characteristics, meaning, pwede kasing mag-search by characteristics. So, yun yung saan siya lumalabas, and then yung mga background or info on Google. So, kunyari, trade natin si Google. So, yan, mostly 50 cents of a dollar yung kina-charge ni GoTrade, no, for your mga trades. So, itong mga categories na to, pwede nyo rin yung i-click para mas madali mag-search. So, yan, kunyari, mga ETF, so exchange traded funds yan, or parang trust fund, or UITF dito, it's a pool of stocks na may ginagaya, like mga international treasury funds. Ito, kunyari, interested kayo sa Southeast Asian Tiger, so nandito si Grab, si C, at may mga iba pang stocks, no, ginagaya din niya yung Singapore, Malaysia, Indonesia. Or ito, mga money never sleeps, mga payment gateways. Ang kulang lang dito is yung mga crypto. Wala pang crypto dito mismo. Meron lang crypto exchange traded funds. So, minimimic niya yung movement ng crypto. Pero hindi talaga yung crypto yung hawak ko. So, yan, no? Ang isa pang kulang dito, comparing it to Ether, is copy trading. Wala pang copy trading dito. Meaning, kaya mong i-follow lang at gagayahin mo kung ano man yung trades na kinakopy mo. So, wala pa yun dito. But, ang isa sa nagustuhan ko dito is yung ease of deposits and withdrawals, no? So, ito nga yung fourth tab, yung dollar sign. This is how you deposit. When you click it, you can deposit via Union, BPI, or GCash. These are all online and hindi limited dito yung mga banks na panggagalingan ng funds. Kumbaga dito lang dadaan. So, nandyan din nakalagay yung rate. So, for example, si BPI, example, will deposit 10,000 pesos. Andyan na yung exchange rate, kung magkanong dollar si may credit. Kung iswipe nyo siya, so magpupunta siya sa isang landing page. Ayan. So, may payment instructions naman dyan. Pwede nyo i-click. And then, ito na, via Dragon Pay, pwede nyo ipiliin kung saan manggagaling yung money. No? So, since may BPI tayo, pinili ko na lang BPI din. Then, when you click submit, magla-login lang using your online banking account. So far, it's secure. Wala naman ako naging problema. Ayan, tuloy nyo lang. Since di ko tinuloy, ayan, lumalabas sa pending deposits. Deposit to GoTrade is the same. So far, wala pang PayPal and credit card. No? But if you're local, madali lang siya. Withdrawal, so nandito yung may mga nakasave na akong bank accounts to withdraw. So, yan lang yung ano niyan. So, you can only withdraw syempre yung free cash ninyo. Yung mga naka-invest pa sa stocks, you have to sell it first. Tapos, may fee din sila for withdrawal. But very minimal. Hindi ko na lang matandaan. This is your funding history, both deposits and withdrawals. Profile. So, may option sila whether you'd like to try the advanced features or not. So, naka-on yan for me. Yung dividend reinvestment in OFCO, in-explain nila rito how. But basically, pag may nag-pay out na dividends, automatic i-invest nila as long as it's more than $1. But ako, in-off ko kasi pinipili ko kung saan ko siya i-reinvest. Here are the summary lang ng financial transactions. So, yung the dividend reinvestment is, kunyari, nag-pay out si Google ng dividends, i-reinvest niya kay Google. Pero ako, I prefer na i-mix and match ko kung saan ko siya ilalagay. Kaya siya naka-off. What else? So, kunyari, itong gold coin dito na is yung kanina, no? So, these are actually real stats, no? So, hindi mo siya pwedeng dayain. I made profit sa Nasdaq, sa Main, ganyan. Sa Palantir, 75%. Sa O is realty income. Pwede mo siyang i-share sa social media para magka-referral link. And then, when your friends open an account with GoTrade, both of you can get some freebies or monetary reward. No?
So for example, we want to trade 3M. So again, yung mga market stats, target price. Kunyari, you select buy. So here, dun sa taas, may mga options kung anong klaseng buy. Whether it's limit buy. Limit buy is may target price kang gusto. Yun lang talaga yung price na gusto mo. Pag na-hit yun, bibili. Market buy naman is kung ano man yung price sa market, pag sinend mo yung order mo, bibili niya yun kung ano man yung price, no? Tapos meron din dito yung limit buy plus target price, no? Or stop loss. So pwede mo siyang isama dyan. And then meron ding option na go back tayo sa buy. Dun sa taas, ayan, stop order. So ito is kunyari approaching resistance na yung account o yung stock. And then pag na-hit na yung price na yun, doon ka palang bibili kasi feeling mo ano na yan, breakout. Parang buy on breakout yan, no? In local lingo. May mga tutorial naman and explanation, so it's very user-friendly actually. So isa rin yun sa na-appreciate ko kay GoTrade, no? It's really meant for small-time trading or even big-time trading. Ito naman yung sell option, so limit sell, market sell. So limit sell is may price kang gustong i-sell. Market sell naman is kung ano man yung presyo gusto mo nang umalis, no? Basically. Meron din ditong trailing stops and stop loss, no? So yun din yung maganda doon. So yung trailing stop is sinusundan niya. Pag umaakyat, magme-maintain ka ng fixed percent or distance. Whereas yung stop loss naman is yung kapag na-breach na yung support, for example, gusto mo na siyang ibenta. So those are the advantages and perks, no, that you can take advantage when using GoTrade. I'm very happy with this app. Sana nga mabilis, hindi siya magka-problema unlike eToro and Binance, no. But they have many local partners, so I hope that's a good sign. Ang kulang na lang dito is crypto. So yung crypto, yan lang, Bitcoin ETF lang yung pwede mong gamitin for now. But for me, di na rin ako masyado kasing nag-expose sa crypto. So focus na lang ako sa US stocks for now. Kasi sobrang volatile din paminsan-minsan ni crypto eh. So kayo, anong feedback nyo? Are you using GoTrade or are you in the market for a trading app? You should try GoTrade. Use my referral link. Of course, I'll get some money in return, but it will also benefit you naman eh. So, pay it forward na lang. Thank you mga ka-good life.